So eto na mga idol, Kai Sotto update tayo ngayon. Malaking pagkakamali ni Coach Aoki Takeo nang hindi ipasok si Kai Sotto sa second quarter ng game. Naging mitya ng pagkatalo ng team. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, eto na pampagana para sa inyo. Shout out time muna tayo sa ating mga solid supporters at subscribers. So unahin ko na ang ating mga kaibigan. Shout out sa ating mga kaibigan: Melvin de las Alas from Pasig City, Trevor Maliksi from Bacoor, Eclibia family from Zambales, no? Neri Orbiana from Luntayan, Sultan Kudarat, Vlog Sports from Laos, PR Carpino from Tagbiliran, Bohol, Bernie Trinidad from Imus, Cavite, Mario Beronio sa Phase 1 Expansion Barangay Inocencio 13 Martinez. So eto pa, Lorenz and Kevin Martin, shout out po sa Eagle Response and sa CCR North Caloocan, Edgar Batanes, June Smith Herrero from Placer Masbate, Dwayne Hazel from South Beach, Florida, Boyet Bay from Pilam Homes, Quezon City, Cesar Reyes, Pilopong Vlog, shout out po, no? Salamat po sa ating kaibigan na yan. Armac from Zamboanga City, Ronald Berbosidad from Taguig, Eboy Echeverria from Willskate Trading, Cagayan de Oro, Alan Johnson from Pasay Metro Manila, at KBMB Gamefold from London. Kung gusto mo ma-shoutout kaibigan, please comment down below your name, kung taga saan ka. Isa-shoutout natin yan sa mga susunod natin na video. Maraming salamat po. Idol, malino naman sa atin, no, ng isa sa reason kaya natalong Yokohama kontra sa kupunan ng Nagoya Fighting Eagles ay yung walang appearance ni Kai Sotto sa second quarter ng game. So eto mga kaibigan, no, natakot pong mag-take ng risk etong si Coach Aoki Takeo nang magkaroon ng 2 fouls si Kai Sotto dito sa first quarter. So ito yung sinasabi na dati na dapat iwasan ng Yokohama, especially ni Coach Takeo, yung natatakot siya na ma-foul out si Kai. Si Kai Sotto hindi natatakot mga kaibigan, no, at kahit alam naman natin na may foul siya, ibinibigay pa rin niya yung best niya. Kasi nung first quarter mga kaibigan, nakita naman natin so far maganda yung resulta ng puntos, no. Medyo nakalamang pa ng 6 points itong Yokohama kontra sa kupunan ng FE Nagoya. Pero pagdating ng second quarter, doon na lumobo or nagkaroon ng 6 points naman na kalamangan itong Nagoya Fighting Eagles. Bakit? Walang depensa ni Kai Sotto. So napakalinaw mga kaibigan, kapag walang Kai Sotto sa loob, lumolobo, talagang nakakalamang yung kalaban. Number 1, unang-una, walang dumedepensa sa ilalim. Walang napapasahan na si Yuki Kawamura na medyo matangkad talaga, tulad ni Kai na napakadaling makita ng kamay. Kumakaway lang yan, kukunin yung bola at makaka-easy points na yan basta maganda yung pwesto sa ilalim. Walang Kai Sotto doon. So nakita naman natin dito sa third quarter ng game, no, ilang minuto pa saka pinasok si Kai Sotto, which is dapat talaga doon ay binababad ng huso si Kai para madepensahan, pero hirap na makadepensa si Kai doon mga kaibigan, kasi syempre nung pagpasok ni Kai, tatlo na yung nagbabantay. So na-notice naman natin yun na isang reason yun kaya hindi gumagana yung Yuki at Kai Sotto tandem. Pero nakita naman natin si Kai Sotto, kahit wala si Yuki, basta na sa kanya yung bola, nakakagawa pa rin ng paraan si Kai. Paanong paraan po? Sa depensa, sa rebound, sa blocks, yun po yung nakita natin na talagang pinagpupursige ni Kai Sotto. Kapag maraming bumabantay sa kanya, napipigilan niya yung mga 3-pointer, yung mga sharpshooter ng kalaban. Dalawa pa nga po yung binututan niya, no, dito sa second half ng game, which is napakagandang performance sa ating pambato na si Kai Sotto. Sa fourth quarter, doon pilit naghahabol nga pong Yokohama kontra sa FE Nagoya, pero nahirapan na kasi hirap na habulin ng score mga kaibigan eh. Tulad ng ating sinasabi, basta nakalamang yung kalaban sa first half ng game, mahirap nang habulin pagdating po ng second half, no, sa third and sa fourth quarter ng game. Pero kung titignan nyo, kung nag-take ng risk sana itong si Coach Takeo para kay Kai Sotto, which is dalawang foul lang naman, no, ay sana na depensahan ng maayos, hindi sana ganun yung naging resulta. Nabus sana o mas nagkaroon sana ng confident etong mga team ng Yokohama. At nakita rin natin yung problema dito nasa mga kakapiti ni Kai. Si Oliver mga kaibigan, hindi nga makapuntos, no, kahit ang lapit na ng bola. Yung mga 3-point shot niya sablay talaga malalayo. So isang reason din yon. Ang daming nasayang na mga tira na hindi pumapasok. Imbis na nakakapuntos, nauuwi lamang sa kalaban yung bola. Kung titignan nyo, hindi rin naman
ganoon talaga kagaling, no? Itong kupunan ng Nagoya Fighting Eagles at kayang-kaya naman nila. So, at sa susunod naman na laban mga kaibigan ng Yokohama ay pang top 2 sa standings ang kanilang mga kalaban. Etong A Tokyo, which is talagang magaling na team mga kaibigan. Back-to-back game po nila, no? Sa Sabado at sa Linggo, March 30 and 31. So anong kinakailangan gawin para manalo tong Yokohama na nasa pang 16 na ulit ang standings, no? Naunahan tuloy tayo ngayon itong FE Nagoya. Pero walang problema mga kaibigan, no? May ilang laban pa. May 14 games pang Yokohama and so far kaya pang makapasok sa playoffs, hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa. Ang sinasabi natin, itong kalaban na susunod ng Yokohama ay nasa top 2 ng standings, malakas po ito. So sistema, kinakailangan depensa palakasin. Dapat yung appearance si Kai Sotto nandito sa first half ng game hanggang sa second half. At yung foul out or foul trouble, dapat hindi po pag-alangan nito nga po si Coach Taketo. Si Kai Sotto kahit po meron na siya 3 foul or 4 na foul, ibinibigay pa rin niya po yung best niya. Kasi siyempre kung maiilang siya dahil sa foul niya, hindi magiging maayos yung kanyang game. Well mga kaibigan, napakarami pa natin dapat bantayan at abangan sa ating pambato. Babawi na lang ang ating mga pambato dito, no, na si Kai Sotto sa next game kontra sa A Tokyo. Maganda at kaabang-abang po ito na laban mga kaibigan. So please don't forget po to like and subscribe for more Kai Sotto updates. Maraming salamat.